tayo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't huwag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat kabigyan ng halaga. Lahat ng tayo ay mula sa'yo sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bag mo sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ika'y dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Sa silangan ay may liwanag na sumisilip, pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dalay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Koblan, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Koblan, para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas. Kaalaman ay palawakin, isip ay hasain. Ang tama at totoo ang ating pairalin. Walang maiiwan, sabay sa pag-angat. Tapat na serbisyo, sapat at nararapat. Koblan, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig.
sa bayang inibig. GovLearn. Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. GovLearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph Women's Month Special. Actually, ngayon po ang last episode natin for our Women's Month Special. This is Lingkod Bayan Unfiltered, usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktual na serbisyo. Kasama natin ngayong araw ang isang lingkod bayan na may malinaw na pananaw sa trabaho at pananagutan. Ang ating mga kapanayam ngayong hapon ay isang leader na pinagsasama ang talino sa batas, malasakit sa serbisyo at advokasya para sa kabataan at kababaihan. Nagsimula po ang ating mga kapanayam bilang litigation lawyer mula 2008 hanggang 2015. Isa rin siyang manunulat. May akda ng dalawang legal suspense novels na tumatalakay sa realidad ng hustisya sa courtroom dynamics. Sa serbisyo publiko, naging bahagi siya ng Political Finance Affairs Department ng COMELEC noong 2013 at naglingkod din sa Office of the Deputy Executive Director for Operations noong 2017. Mula 2018 hanggang 2023, naging Chief of Staff siya ni Commissioner Marlon Cascuejo, kung saan naging bahagi siya ng paghubog ng mga polisiya at operational reforms sa electoral administration. Sa kasalukuyan po, siya ang head ng Committee on Gender and Youth at Director for Overseas Voting. Siya rin ang itinalagang Project Director para sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, kung saan aktibo niyang isinusulong ang participatory democracy at paghubog ng susunod na henerasyon ng mga leader. Kilalang tagapagtaguyod ng gender equality at youth empowerment, patuloy niyang ginagamit ang kanyang boses at kakayahan upang magbigay direksyon sa mas inklusibo at makabuluhang nation building. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, Director 4 ng COMELEC, Attorney Michelle Frances L. Morales Paredes. Magandang hapon po, Attorney. Oo, magandang hapon kayo, Doc Ron. Subaybay sa programa mo. Ngayong hapon. Ayan, opo. Attorney, baka may gusto po muna kayong batiin ng mga kasama po ninyo sa COMELEC. Oo, natin na lagi natin binabati ang mga field officers na walang sawa na nagtatrabaho at binubuwis ang buhay. Kapag ang panalangin sa mga tungkulin, gano'n din po ang mga kasamahan natin sa main office na patuloy na nagre-reform ng mga reforma at mga polisiya para maisakatuparan ng Commission on Election. Ayan, salamat po, Attorney. No? Simulan po natin. Attorney Michelle, maari po ba ninyong ibahagi
kung paano po nagsimula ang inyong journey sa public service at sa COMELEC. Oo. Madagdagan ko lang siguro ng konti kung ano ko pinakilala kanina, no? So, makikita natin dito na litigation talaga ang ito. Pero nabigyan ko yung pagkakataon ng tumagan ako at tinanong kung gusto ko mag-apply sa COMELEC. Pero nagsimula naman tayo sa COMELEC bilang isang contract of service. So, nandun tayo sa mababang laylayan. Kaya nga kapag tinatanong ako, lagi ang sinasabi ko ay andun ako nabibilang sa alipin sa gigilid. Kasi lagi ko kino-consider ang sarili ko bilang isang taga-serve sa mga publiko po. Doc Ron? Opo, no? Pero Attorney Michelle, kung kayo po ay nagsimula as litigation lawyer, ano po yung nag-udyok sa inyo na sumali o maging bahagi ng Commission on Elections? Oo, Doc. Candid with everyone, particularly sa mga viewers mo. It was really purely by chance yung pagpunta ko talaga sa COMELEC kasi ang sa akin is litigation. Parang ano yan parang sa relasyon na parang bigla kang tinawagan out of nowhere, hindi ko naman talaga inakala na ang profession ko malilihis from courtroom drama, bigla mapupunta ako sa public service sa COMELEC kasi ang mindset ko yun, tatanda at magre-retiro ako bilang isang litigation lawyer. And then all of a sudden, tinawagan ako kung interesado ako. At that time, very strong ang stress in terms ng litigation kasi andun yung babae ka, you're a new lawyer, tapos panay travel, nakakapagod And gusto ko mag-settle noon, gusto ko magkaroon ng pamilya, pero lagi ako nasa labas, lagi ako nakikipagbakbakan in terms of paperworks, in terms of courtroom, litigation, laging ganun yung naging setup There was a time na nakapasok ako sa COMELEC, pero nag-resign ako. And then all of a sudden, tinawag uli ako ni COMELEC para sa interview. So from there, nagsunod-sunod na, hindi na ako nabigyan ng chance na umalis. So feeling ko, baka ito talaga yung linya natin sa Commission on Elections. And yun po, no, ako rin po kahit na ngayon lang po tayo nagka-chat at nagkakilala, no, kahit po yung mga previous po ninyo na mga interviews dati, ngayon ko lang din nalaman na kayo po pala yung mga pinapanood ko noon, di ba? Na kayo rin po yung mga na kayo po yung napapanood ko at nai-interview din ng sa mainstream media. Pagdating naman po sa pagkakaalam ng mga kababayan po natin sa COMELEC, ano po yung pinakapapel ng COMELEC sa pagpapanatili ng malinis at maayos na halalan? Lalo po ngayon, papalapit na po ang barangay and SK elections. Oo, Doc Ron, kung matatandaan ninyo, ang COMELEC is one of the independent constitutional commissions, which is we act independently from the executive branch of the government, from the legislative, from the executive. Independent, ibig sabihin niya ay hindi kami dapat ma-impluwensyahan ng kahit na anong sangay ng gobyerno. If we're going to sum and describe ano ba talaga ang papel ng COMELEC sa pagpapanatili, doon na lang tayo sa guardians of the ballot. Kasi when we speak of the ballots, ito ay napakasagrado. Dahil dito, binibigyan namin ng halaga kung sino ang binoboto ng taong bayan. Dahil doon nakasalalay kung sino ang magiging susunod na leader at kung paano ang magiging future ng ating gobyerno. Paano patatakbuhin ang ating community, ang ating bansa, nakasalalay sa boto mo yun. So, from there, titingnan natin ang duty ni COMELEC kung paano namin pinapahalagaan, paano namin pinapanatili na malinis ang ating magiging halalan. Magsisimula tayo doon pa lang sa itatakda natin na filing ng Certificate of Candidacy. Ino-open natin ang period na to para i-welcome kung sino yung mga qualified na voters, na qualified na Filipinos na gustong tumakbo para sa darating na halalan. Pero naglalagay tayo ng regulation in such a way na hindi pwede wato-sawa ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy. May specific period lang yon. Ngayon,
sapat na ba na kung sino ang mga nag-file ng Certificate of Candidacy, sila na ang tatakbo sa darating na halalan? Hindi yon, Doc Ron, kasi nga sabi natin tayo ang guardians of the ballot. So kailangan ay masala natin kung sino dito ang mga kandidato. Ito pa, kahit 10 araw lang or isang linggo ang filing of candidacy, for the information of everyone, ang daming nagpa-file ng disqualification dyan. So yan ay kailangan mabilisan, pinapaspasan ng ating ng COMELEC kung sino ba dito yung mga qualified based sa mga arguments na hinahain sa atin ng publiko na dapat i-disqualify daw. Pero meron dyan na parang hindi naman talaga intention na tumakbo pero nakikigulo lang. So kailangan salain natin doon until such a way na magkaroon tayo ng final list of voters. Pag nagkaroon tayo ng final list of voters, Doc Ron, hindi natatapos doon ang duty ni COMELEC kasi kailangan ay ihanda naman natin ang balota. When we speak of the ballot, hindi basta-basta papel lamang yan na kung saan nakalista ang mga kandidato natin. May security markings tayo dito. At dito papasok yung customization and configuration ng balota natin papunta naman doon sa makina na gagamitin natin sa election kasi dapat nakakonfigure yon. Yung makina natin dapat babasahin lang niya yung specific na balota for security reasons para ma-ensure natin na hindi tayo mapapasukan ng mga fake ballots. And for the information of everyone, doon sa specific na presinto na kung saan kayo bumoboto, meron po siya na makina na gagamitin kung saan i-feed ninyo yung balota pagkatapos ninyo bumoto. Nakakonfigure yon sa presinto at saka doon sa ballot number ng balota na gagamitin ninyo in such a way na hindi pwede siya maligaw yung balota. So very precise. Ganun po ine-ensure natin yung integrity and sanctity ng mga ballots. At Doc Ron, hindi lang po natatapos doon yung duty ni COMELEC to ensure yung integrity ng mga balota natin. Pati sa transmission, ine-ensure natin na matatanggap ng CCS natin yung mga babasahin na mga boto, na mga i-feed na mga votes mula dito sa mga makina nito in such a way na magiging accurate ang pagbasa ng ating mga total votes. So all in all, maiisip natin, baka akala ng publiko natin doon lang natatapos ang simpleng duty ni COMELEC in ensuring the sanctity of the ballots. We ensure na hindi po siya ma-hack. We ensure na kung ano ang boto mo, kung ano ang finid mo sa machine, siya ang natatransmit na bilang. Paano po natin ginagawa yon? Doc Ron, meron tayong international certifier. Bago magkaroon ng election, doon pa lang pagkatapos i-customize yung ating mga systems na gagawin, sila ay nire-review nila yung mga systems code ng ating mga systems. Lahat. From the BCM to from the machine to the transmission, pati yung sa system na ginamit natin sa overseas voting, yung internet voting, lahat yan ay dumadaan sa international certifier para i-certify nila na ito ang mga systems na gagamitin sa election. Pagkatapos nyon ay yung source code nyon ilalagay sa USB at dinedeposito yun ni COMELEC sa BSP, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag na-deposito yung USB na yon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, touch move yun. Ibig sabihin kung ano ang system or ang source code na nakasave doon sa USB na yon na dineposito sa Bangko Sentral, ibig sabihin siya rin yung system na gagamitin natin sa election. Hindi pwede mabago. Once na mabago ang system at ikumpara mo doon sa source code na nakadeposit sa Bangko Sentral, ibig sabihin may anomalya. Pero as long as intact at nakasave at nakadeposit yan, naka-escrow sa BSP, safe tayong lahat. So, baka sabihin naman natin, paano natin malalaman, baka sabihin ng mga viewers mo, Doc Ron, paano natin masisiguro na yun talaga ang source code, yun talaga ang system na gagamitin. Mga international certifier natin, international certifier, hindi naman kami nakapanood nun. Meron po tayo meron tayo ng meron tayo dito na minsan tinatelevise ni COMELEC ang trusted build. So nakikita ng mga IT expert na kung paano ang proseso ng the trusted build. If I'm not mistaken, that was in 2022. Naka-televise yung trusted build natin sa Alabama.
Andun din po sina Commissioner Casqueo at ibang mga directors natin, yung ITD directors natin. Tapos naka-live stream yun dito sa Pilipinas sa Commission on Elections. So nakikita din ng mga reviewers na ito yung proseso kasi pinapakita talaga. Not only that, pero meron tayong tinatawag na local source code review. Ito ay pinapayagan natin yung mga organizations, mga political parties para yung mga IT expert nila, binibigyan natin ng chance na para ma-review din nila yung system ng mga gagamitin nating elections. Pero ang pag-review nila is subject to regulations. Ibig sabihin ay dapat nag-apply, dapat pasok sa qualifications na itinakda ni COMELEC, at mataas ang security doon sa local source code review kasi baka nga mamaya ang iniingatan natin doon ay merong pupunta doon tapos babaguhin niya, may sasabihin siyang anomal. Oy, dito may maling system. Pero parang na-manipulate na lang pala niya, kaya very careful doon na kailangan. If I'm not mistaken, in 2022, bawal nga yung may mga gadget ka eh. Dapat notes lang. Tapos yung notes mo, hindi mo pwede iuwi. Iiwan mo yun dun sa locker mo para ma-ensure yung security. Ang ginagawa natin yung local source code review for purposes of transparency para yung mga IT expert ng mga different organizations dito sa Pilipinas, at the same time yung mga ITs ng mga political parties na pinapadala, and even the CSOs, they can take part in the local source code para ma-review nila din yung mga systems na meron tayo na gagamitin sa elections natin. Pero yung po ay tapos na po i-review po, nakapag trusted build na po yun, at yung source code po ay na-deposito na rin po natin sa Bangko Sentral. Pasensya na, Dok, nagdaldal ko ata. Okay lang po, attorney. Ibig sabihin po, sobrang eye-opener. Kasi ako po, nabalitaan ko na rin po yun yung nilalagay sa Bangko Sentral, no? Yung pong sa vault na kinuha din yun last time napanood ko rin po yun. Pero yun po ba, attorney, ay same din ng process kapag sa barangay at sangguniang kabataan elections or for national level? Ang barangay kasi, ang BSKE kasi natin manual. So walang system. Papel lang yan. So magkaiba siya. Ginagamit lang natin yung ganung proseso kapag automated election. Oo. Baka akala nila automated ang election this November. Actually, Doc Ron, yung from PCOS, ang machine natin naging BCM, tapos itong nakaraang election naging ACM na eh. So nagbabago yung machine natin, depende kung sino yung nanalo na service provider. So yung panahon ng PCOS machine, kasi si service provider, ang term niya dun sa machine niya ay PCOS, ito ang functionality niya, and then yung sumunod na election naman, ni-revisit natin yung terms of reference na gagamitin natin para sa machine natin. So once na nakakuha tayo ng improvement ng terms of reference natin, pinabid natin, iba naman, ito naman yung nanalo, so ang tawag naman niya BCM. So ang mas improved version naman ito ng from PCOS to BCM, itong latest na ginamit natin yung ACM. Tama po, no? And ito po, may mga bali-balita po kasi, no, na nadidinig tayo. Actually po, last day, may nag-message po sa amin sa GovLearn kung matutuloy ang interview po natin kasi may nabalitaan daw siya, at ako rin po may nabalitaan na hindi matutuloy ang election sa November. Gaano po ba yung katotoo? Yung po ba ay fake news or totoo po? Doc Ron, narinig ko rin yun. Narinig namin lahat yun na yung may ugong-ugong na baka hindi daw matuloy ang BSKE. Pero hanggat walang batas na nilalabas ang ating Kongreso, tuloy na tuloy po ang BSKE natin. The only instance na magsasabi lang kay COMELEC na mag-stop kami sa preparation is kapag meron na tayong batas mismo na konkreto magsasabi, COMELEC, hindi tuloy ang election. As a matter of fact, Doc Ron, for the information of everyone, ganun ang nangyari nitong 2025 natin. Pero after na ma-file pa rin yung batas, may mga grupo pa rin na nag-question sa legality na pagpo-postpone ng barangay election. So dahil merong nag-question yun, nakakuha kami na parang
in-identify namin, oops, teka lang, kailangan pala mag-identify tayo ng preparation natin. Alin ang pwede i-proceed natin sa preparation, alin dito naman sa mga preparations natin ang magpo-full stop. Kasi kailangan natin gawin yung ganun strategy kasi nakahang tayo eh. What if nag-stop tayo sa preparation natin dahil may batas na, pero may nag-question ng legality ng batas na yon, then biglang sabihin ng Supreme Court, proceed kayo sa preparation. So yung panahon na sinayang namin dahil hininto namin yung preparation dahil may batas na nagsasabi na ihinto namin na nagsasabi na stop ang election or suspended ang election, malaki na yung kakainin sa amin kung 1 month. Malaking bagay na yung 1 month na mawawala sa amin. So what we did is that we identified ano sa operations namin ang pwedeng ihinto muna, yung safe, at alin ang kailangan, ang hindi pwede ma-compromise. Ibig sabihin yung parang gagahulin kami sa oras pag biglang sinabi ni Supreme Court, tuloy ang election. Kasi meron na nag-question sa legality. So ganun, Doc. Sa ngayon, doon sa mga nagtatanong kung matutuloy ba ang BSKE, sa ngayon po wala po tayong batas na nagsususpend or nagsasabi na hindi matutuloy ang ating BSKE this 2026. Kaya tuloy po ang preparation po ni COMELEC para sa BSKE. Ayan po, malinaw na malinaw mga kababayan na hanggat walang abiso or walang utos, no, sa COMELEC ay tuloy po ang ating BSKE ngayong taon. Pero po we're talking about fake news po, no? Paano po ninyo tinutugunan ng COMELEC ang issues ng misinformation at voter awareness? Oo. Doc, napaka-active ng EID namin or yung Education Information Department. Hindi sila nagsasawa na i-inform ang bawat sektor, ang buong Pilipinas regarding sa mga updates ng Commission on Elections. At the same time, meron po tayo nakatuon dyan na grupo na nagmo-monitor sila ng fake news, particularly sa social media. Doon mabilis kasi kumalat ang mga fake news eh. So meron talaga na naka-assign na unit sila na naka-monitor sa social media. At once may makuha sila na parang information na pinost dyan, lahat yun i-verify kagad. Pagka-verify, mabilis yun. Labas kagad sila ng press release at ipinopost kagad ni COMELEC. Ang sa atin lang dito ay kailangan inform din ang publiko na maging watchful and maging mapanuri tayo dun sa mga information na nakukuha natin, particularly in social media. So kung hindi legit yung pinanggalingan ng post na yon o ng information na yon, medyo mag-second out and mag-verify tayo. Si COMELEC naman, si EID naman is very active sila sa social media. If the public has any query regarding postings or announcements, they can question it. Pwede silang magtanong at sasagutin nila. Pero Doc Ron, that is only one aspect. Another way of combating fake news and disinformation is by promoting transparency. That is precisely the reason bakit sa mga nakaraang elections natin, sa mga preparations natin sa election, kung mapapansin niyo lahat tinitelevise ni COMELEC. So para doon, kino-combat namin mismo, ini-involve namin ang media, ini-involve namin ang publiko, kasi sabay-sabay natin na pinapanood, natutunghayan kung ano ang prosesong nangyayari. Even yung printing ng ballots, Doc Ron, tinitelevise namin yun para nakikita rin ng publiko kung paano namin ginagawa to. Noong first delivery ng mga machines dito na ginamit natin yung nakaraang election, nag-invite din si Chairman George Garcia ng mga taga-media para matunghayan at ma-witness nila yung delivery ng mga balota sa mga warehouse natin. So yung mga yung well-informed electorate, transparency, those are just few aspects on how we can combat. Yung kanina binanggit ko sa iyo, yung local source code review, that is also one aspect of combating yung fake news. Public information and pinakamahalaga doon, Doc Ron, siguro yung involvement ng CSO. Kaya minsan may mga activities kami na wini-welcome namin yung mga kabataan, wini-welcome namin yung mga ibang organizations na mag-join sa mga ibang activities ni COMELEC para kasabay
parte sila. So, yung news na yon hindi lang manggagaling sa media, yung news na yon hindi lang manggagaling sa press release mismo ni Comelec, nanggagaling sa grupo nila. Kasi nandun sila nung nangyari yon, nakita at natunghayan nila. So, katulong namin sila in combating fake news, Doc Ron. Totoo po yan, attorney. Kahit po ako, nung seminarista po ako, 2010 elections, isa po ako sa nagpakalat ng voter awareness sa Diocese ng Imus kasi po ako ay seminarist at that time, under po kami ng PPCRV. Kami yung nag-iikot sa kada parishes para ipalaganap yung tamang pagboto. Speaking of tamang pagboto po, para sa mga botante natin, ano po yung pinakamahalagang dapat nilang tandaan upang maging responsableng bahagi ng electoral process? Oo, Doc Ron, siguro ito lang, just to sum it up. Siguro papasok yung pagiging responsableng botante at seryosohin natin ang eleksyon. Minsan kasi ang mindset ng mga tao pag eleksyon, nagiging routine na lang yan eh. Diba? Nag-aantay tayo ng sino ang mga kandidato na uupo, na lalapit sa atin. Ilang kami sa pamilya namin ang botante. Mag-aantay kami. Minsan uuwi pa yan ng probinsya kasi eleksyon. Kasi they are anticipating na meron silang matatanggap. Which is wrong kasi ito yung mindset ng kultura na gusto natin sana mabura or mabago. Unfortunately, Doc Ron, napakahirap eh. Kasi kahit ang PPCRB, laging partner namin kayo in terms of combating vote buying, in terms of being responsible voters. Pero alam mo, nakita namin yung future ng election natin sa mga kabataan. I'm sure, Doc Ron, you are also aware of Hiraya and SLB kasi sila yung mga kabataan ng PPCRB. Would you believe na sila ay kasama namin? Kapartner namin sila in educating the youth on how to choose the right voters, on how to choose the right candidates. Paano ninyo ma-identify sino ang good and bad voters? Ganun lang ang sistema. Tinuturuan namin sila na paano na hindi boto lang ang boto mo, kundi napakasagrado ng boto mo kasi yan ang magdidikta kung ano ang magiging kapalaran ng bansa natin after matapos ang mga kasalukuyang term. Doon din mapapractice how you will be a responsible voter. Kaya nakatuto kami lahat, Doc Ron, sa kabataan. And we are very happy na merong mga organizations who share the same advocacy na tinutulungan si Comelec doon sa mga kabataan at hindi sila, walang mintis na at hindi sila napapagod na lagi kapag nandito kami sa may ganitong programa kami, minsan sila kinukuha namin speaker kasi yun ang forte nila. Ang galing nila magturo sa mga kabataan paano maging mga responsableng botante. Kasi siguro, Doc Ron, no, yung iiwan na lang natin sa mga viewers natin kung ano ang magiging ambag nila, seryosohin natin yung election. Ganun lang kasimple, seryosohin natin. Dahil kapag nalaman ninyo kung paano namin pinapahalagaan yung boto ninyo, sana ganun din ang mga ang publiko o ang mga voting public na kung paano rin nila gawing sagrado ang boto nila. Kasi kung paano ang pagpapahalaga namin, may counterpart yun na dapat sila din mismo ay siniseryoso din nila ang boto dahil malaki yung malaki ang paghahanda at security, malaki ang ambag na binibigay namin taon. It's not a matter of days, it's not a matter of months, but years para lang protektahan yung single vote na sinasabi natin. Doc Ron? Totoo po yun, Attorney Michelle. And also po, no, just to parang share ko lang. Last elections po, naging kasama po kami ng COMELEC para mag-interview ng mga senatoriables, ang usapang positibo. Yun po yung aking foundation po, no. Nagla-livestream po kami, tapos ini-interview namin yung mga senatoriables, tapos nagkakaroon din po kami ng EID, no. At sobrang thankful kami sa COMELEC kasi pinayagan po nila kami na gawin yon. And doon ko makikita na sobrang open ni COMELEC ngayon na kung sino yung mga CSO, kung sino yung mga foundation or organization na gustong tumulong, sige, dito kayo, yayakapin nila. At kitang-kita ko po yun, attorney. Yes, Doc Ron, kasi we do welcome namin yung expertise ng mga organizations na to eh. And kung
isisingit ko lang din yung ano nga yung SLBN Hiraya. Partner namin sila doon sa meron kasi akong project na bakit ako boboto. Under ng bakit ako boboto, meron siyang isang portion doon na Project 1518 para sa mga first time voters natin, yung 15 sa mga SK voters natin, yung mga 18, yung mga first time regular voters natin. So katulong ko itong mga youth organizations na to para tutukan itong mga kabataan na to na first time voters para mag-guide sila sa tama. Ayan, ang ganda po niyan. Pag-usapan naman natin po itong women in politics. Bilang isang babae po sa larangan ng elections at governance, paano po ninyo nakikita ang papel ng kababaihan sa politika at public leadership as what we've known, di ba? Ang Pilipinas ay patriarchal. Yes, that is true, Doc Ron. Okay. So in terms of women leadership, so paano natin i-describe? Siguro ganito na lang, parang spice. Kung makikita ninyo, kung if we do have the same leaders na nagpapairal ng gobyerno natin, ng pamahalaan natin, same set of leaders, we do expect the same policies, same strategies, same critical thinking. Yun na yun. Kasi ang expertise nila, ang skill nila is based dito. Magagaling naman sila, pero makikita natin na parang eto na yun. Cycle na lang. Kasi sila at nakikita natin. And then here comes a female leader na i-introduce natin sa grupo. Nabi-break yung cycle. Kasi itong si female leader natin, iba ang set of experience niya, iba ang set of skills niya, iba ang mindset niya. So the mere fact na nag-introduce ka ng bagong player, nag-iiba ang cycle. Nagkakaroon tayo ng innovation. Kasi nabi-break yung monotony na, okay, ito kasi kapag ang expertise mo ay dito sa kaliwa, ang programa mo at ang improvement mo ay laging sa kaliwa. Pero kapag nag-introduce ka ng new player na ang expertise naman niya ay kanan, nagkakaroon kayo ng broader and more inclusive na policy formulation. Kasi hindi lang pang kaliwa, pang kanan ang nakukuha ninyong palisiya. So mas nagiging inclusive yung policy natin. Isisingit ko lang din, Doc Ron, kasi napakahalaga ng mga kabataan din sa akin. Lagi kong sinasabi kapag naiimbitahan ako magsalita in terms of women empowerment, tayong yung mga female leaders natin, mga women leaders natin, they should lead by example. Kasi yung mga kabataan natin, lagi silang nakapanood sa atin. Nakikita ng mga kabataan ito, ang sarili nila, kung paano ba, ano ang future ng governance, ng politics sa kanila through our female leaders. Kasi kung ang female leaders natin ay binigyan mo lang ng accessibility but not through leadership, sila nakikita din nila, baka ganyan din ang mangyari sa akin in the future, might as well wag na, pabayaan na lang natin yung same cycle of leaders na meron tayo. Kaya yung mga women leaders natin, it's not about your commitment only doon sa public service, pero may commitment tayo doon sa mga kabataan na pinapanood tayo kung paano natin i-handle ang leadership role natin sa ganyang klaseng atmosphere, Doc Ron. Sobrang ganda po ng analogy na yun, ano? Totoo po yun kasi hindi lang parang nilagay lang natin yung mga babae para masabing naging leader sila. Hindi. Kailangan may actuality din at dapat makita natin, di ba, na kasama po talaga, hindi lang yung parang nilagay lang, no, at para walang magawa, no. Masabi lang na involved, hindi po ganoon. And maganda po yun, attorney, na isa po kayo, no, sa nagpapalaganap ng ganitong insights at ini-involve yung mga kabataan. And speaking of kabataan, magkakaroon po tayo ng commercial gap at ang mga papanoorin po nating videos ay mula po sa Comelec para po ito sa pagpapaalala sa atin sa darating na BSKE this November. Panoorin po natin ito.
ngayon sa SM Tunasan, Muntinlupa para magparehistro para sa barangay SK elections. Tara, samahan niyo ako! Tapos na ako. Sobrang dali at mabilis lang pala ang proseso ng pagrerehistro. Tara na, ano pang hinihintay nyo? Magparehistro na kayo. Hanggang May 18 na lang. Ayan po, nagbabalik po kami ni Attorney Michelle Frances Paredes, Director 4 ng COMELEC. At ngayon po, as much as I want to extend po yung kwentuhan namin ni Attorney Michelle, ay tatapusin na po natin. Pero wag po kayo mag-alala kasi ito po ay Women's Month Special. Sa mga darating na buwan, makakausap pa po natin si Attorney Michelle. Ako po ay maghahanap at mangungulit-ulit kay Attorney Michelle para ma-interview po ulit. Opo. Ay merong fast talk. Kami po sa Lingkod Bayan Unfiltered, meron pong quick fire. May 3 po akong question na sasagutin po kahit po i-explain or hindi explain, okay lang naman po. Okay po. First question po. One word to describe public service. Sacrifice, Pinaka-challenging part ng trabaho. mind game, Pinaka-fulfilling part ng trabaho. service, Doc Ron, service. Okay po, kung may isang mensahe po kayo, Attorney Michelle, sa mga nanonood na gustong iwan po sa kanila tungkol sa serbisyo publiko, ano po iyon at ayan po, ang ating mga kababayan. Oo. Para sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon, hindi lahat sa atin ay nabibigyan ng pagkakataon na manilbihan sa publiko. In the event na magkaroon tayo ng pagkakataon na makapasok sa public service, let us be fair and true to our oath. Kasi we are not here for the position, we are not here for the salary, we are in public service to serve. Tandaan po natin yung term na alipin sa gigilid. Kasi yun po tayo. Hindi po siya bragging rights. It's not about the glamour. It's not about the position, the rank. Hindi. Nandito tayo dahil isa tayong alipin na maninilbihan sa publiko. Para naman sa publiko, Doc Ron, ang panawagan ko lang, pagkatiwalaan ninyo kami. Kasi kung may mga aspeto na kailangan i-improve, we do welcome their criticisms. We do welcome their suggestions. We do welcome we are very much welcome for dialogue. Kasi through a clean and harmonious communication between the public and the government, doon natin nakikita saan yung puwang, ano pa yung dapat natin na i-fix, ano yung dapat nating maayos. Ako naniniwala ako na hindi ako magpapakamartir, hindi natin mababago ang sistema, but we can make a difference. And we can start doing the change para sa pagkikipag-open natin sa publiko. Kasi we need to hear ano ba yung aspeto na hindi namin nakikita na kailangan pala namin tugunan. Yun lang, Doc Ron. Maraming salamat sa pagkakataon na naging bahagi ako ng programa mo. Nako, isang karangalan po ito para sa govlearn.ph at para sa Lingkod Bayan Unfiltered. Nagsimula lang po kami January pero ang response po ng mga tao ay sobrang ganda kasi isa po sa goal po ng govlearn.ph at ng Lingkod Bayan Unfiltered, bumalik yung tiwala ng tao sa mga public servant kasi sa nangyayari nga po, 'di ba, sa paligid natin. Malaman ng mga kababayan natin na hindi lahat ay ganoon, no? Yes, Meron that's at true. meron pa rin at marami pa rin ang tunay at tapat na lingkod. Ayan po. Maraming salamat po, Attorney Michelle, sa inyong oras po. Maraming salamat, Doc Ron. Opo. Tapusin ko lang po ito, Attorney. Okay po.
Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat kay Attorney Michelle sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered. Kaabang-abang po ang Season 2. Marami po tayong mga kwentuhan sa April. Dito sa govlearn.ph, usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Paalam po!